Muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na tanging economic provisions lang ang nais niyang baguhin sa ating konstitusyon. May panawagan din si PBBM sa mga nagpaplanong ihiwalay sa Pilipinas ang Mindanao. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Personal na dumalo si Pangulong Bongbong Marcos sa paggunita ng Constitution Day sa isang event sa Makati. Kasama ni PBBM kanina ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez na itinuturong pasimuno umano ng People's Initiative para sa charter change. Sa kanyang talumpati, inungkat ng Pangulo ang usapin ng Chacha. Muli niyang iginiit na interesado lang siya sa pagbabago sa mga probisyon ng saligang batas na may kaugnayan sa ekonomiya. I want to make it clear. This administration's position in introducing reforms to our Constitution extend to economic matters alone, or those strategically aimed at boosting our country's economy. Nothing more. Paliwanag ni PBBM, nililimitahan daw nito ang pag-unlad ng ating bansa. There are laws that prohibit certain kinds of foreign investment and thus limit our economic potential and our global competitiveness. Hindi raw makikialam ang Pangulo sa pag-amyenda sa 1987 Constitution, pero dapat daw hayaan ng taong bayan na ituloy ang debate tungkol dito. I will neither hinder this dialogue nor encroach on the prerogatives of Congress and the sovereign will of the Filipino people. Dumalo rin sa naturang pagtitipon si retired Chief Justice Renato Puno para sa dating punong mahistrado, posibleng mauwi sa constitutional crisis kung magpapatuloy ang People's Initiative. The siege of political turmoil and may drag us to an unwanted constitutional crisis. One of these controversies involves the use of People's Initiative to amend the Constitution, which at bottom concerns the most important power of the people, the power to approve or disapprove any and all changes in our Constitution. Nagbigay rin ng pahayag si Pangulong Marcos sa panukalang ihiwalay sa Pilipinas ang Mindanao. Para sa Pangulo, isa itong malaking kalokohan para sa ating saligang batas. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail, for it is anchored on a false premise, not to mention a sheer constitutional travesty. Kamakailan lang nang palutangin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paghiwalay ng Mindanao. Panawagan ni PBBM sa mga nagsusulong nito. I strongly appeal to all concerned to stop this call for a separate Mindanao. It is a grave violation of the Constitution. Hindi ito ang bagong Pilipinas na ating hinuhubog. Bagkus, ito ay pagwasak mismo sa ating bansang Pilipinas. Ayon pa sa Pangulo, mismong mga mambabatas nga raw mula sa Mindanao, hindi pabor sa secession o pagkalas ito sa Pilipinas. Giit din ni PBBM, hindi kailangan ng secession dahil maayos naman ang pamamahala sa Pilipinas. Partikular anya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Bilang Pangulo, tungkulin daw niya na depensahan ng konstitusyon, lalo't sa ilalim nito hindi anya kinikilala ang konsepto ng secession. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.